conquerors, higit pa sa mga mananagumpay. Higit pa tayo doon sa mga nagtatagumpay sa mundong ito. Kasi ang mga bagay sa mundong ito ay nasisira. Ang mga bagay sa mundong ito ay mawawala. Hindi mo yan madadala sa piling ng ating Panginoon. Amen? Bagamat mahalaga ang mga bagay sa mundong ito, kailangan natin ang mga bagay sa mundong ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan po natin yan. Pero higit pa sa mga bagay sa mundong ito ay ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Ang mapapurihan ng ating Panginoon. Ang maitaas siya sa ating mga buhay. You are more than conqueror sapagkat we are praising the Lord. Amen? We are giving God glory. You are more than conqueror kapag sa gitna ng iyong mga problema, sa gitna ng iyong mga kahirapan, nandiyan ka pa rin, nagpupuri sa Panginoon. Sa kabila ng mga problema, nandiyan ka pa rin, faithful na gawin ang pinapagawa ng ating Panginoon. Sino ang higit pa sa mga mananagumpay? Bakit tinawag na higit pa sa mananagumpay ang mga sumasampalataya kay Kristo? Bakit? Palagay niyo po. Bakit bilang mga sumasampalataya, tayo ay higit pa sa mga mananagumpay? Ang isa pang dahilan, sapagkat ang higit pa sa mga mananagumpay ay tumutukoy sa mga taong makakatanggap ng katawang hindi nabubulok o hindi namamatay. Ang higit pa sa mananagumpay, yan ay tumutukoy sa mga taong makakatanggap ng katawang hindi nabubulok. Sa Biblia, may sinasabing katawang hindi nabubulok o katawang hindi namamatay. At kapag yung mga taong makakatanggap niyan, sila ang sinasabi ng Biblia na higit pa sa mga mananagumpay. Tingnan po natin sa verse. Sabi niya sa 1 Corinto chapter 15 verse 52. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi na mamatay. Sino po ang higit pa sa mananagumpay? Ang mga taong makakatanggap ng katawang hindi na namamatay. Ayan ang higit pa sa mananagumpay. Sapagkat ang pinaka-achievement, ang pinakamahalagang matanggap natin sa ating buhay, makatanggap ka ng katawang hindi namamatay. Magkaroon ka ng katawang hindi nabubulok. Ang ating katawan po rito ay nabubulok. Amen? Tumatanda, mamamatay, pagdating ng araw, ililibing. Pero kapag tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang matatanggap mo ay hindi na nabubulok na katawan. Ang sabi diyan, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Hallelujah. Yan ay tumutukoy sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kapag tayo sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, kahit tayo mamatay, ang ating katawan ay mapapalitan ng katawang hindi na nabubulok. Kaya you are more than conqueror. More than conqueror ka. Hallelujah. Yung mga taong nagkamit ng mga bagay sa mundong ito, pero hindi sumasampalataya kay Jesus Christ, hindi nila matatanggap ang katawang sinasabi ng Biblia na hindi nabubulok. Ang kanilang katawan ay pahihirapan sa impyerno. Sila roon ay aamagin. Ang kanilang katawan ay doon kakainin ng mga uod. Kaya sila ay conqueror sa mundong ito, pero hindi sila more than conqueror sapagkat hindi nila natanggap ang katawang hindi nabubulok. Amen po ba? Kaya magkaiba ang conquerors sa more than conquerors. Kasi ang more than conquerors ay sinabi doon sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Sapagkat natanggap nila ang pinakamahalagang kailangan nila, ang katawang hindi namamatay. At natatanggap lang ang katawang hindi namamatay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya ang mga mananampalataya ay tinatawag na hindi lang conquerors. Kaya dapat more than conquerors. Amen?
Higit pa sa mga mananagumpay. Hallelujah. Kaya ang more than conquerors, ito ay achieving the glorified body na nakaloob ng ating Panginoong Hesus.